Noong unang panahon, ang madilim at tahimik na agos ng Ilog Pasig ay pinamumugaran ng mga tunay na buwaya mababangis na reptilyang nag-aabang sa pampang. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang anyo ng buwaya sa ating kasaysayan. Mula sa ilog, tila lumipat ang mga ito sa loob ng mga de-aircon na opisina at malalaking bulwagan. Ang matatalas na ngipin ay napalitan ng matatalas na pirma, at ang gutom sa laman ay naging gahaman sa kaba ng bayan. Sino nga ba ang mas dapat nating katakutan? Ang buwaya sa ilog na kumikitil ng buhay dahil sa likas na gutom? O ang buwaya sa gobyerno na kumikitil sa kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino dahil sa walang kasaysayang kasakiman? Narito ang isang kwentong kababalaghan tungkol sa mga buwaya sa Malacanang. Sa loob ng mga pader ng Malacanang, tila walang gabi na tahimik para kay Pangulong Bossing Vargas. Habang ang buong bansa ay nalulunod sa baha dulot ng mga bagyong sunod-sunod na humahagupit, siya ay abala sa pag-browse ng mga katalogo ng mga luxury sports cars. Konting bawas pa sa flood control project na yan, hindi naman kailangan ng purong semento. Halo-haloan nyo ng maraming buhangin. Ang importante, may bago akong Ferrari sa garahe sa susunod na buwan. Isang hating gabi, habang mag-isang naglalakad si Bossing Vargas patungo sa kanyang silid, naramdaman niya ang biglang paglamig ng paligid. Ang hangin ay amoy putik at bulok na basura. Sa gitna ng pasilyo, nakakita siya ng mga basang bakas ng paa. Hindi ito ordinaryong bakas, ito ay bakas ng maliliit na paa ng bata, putikan at may kasamang mga lumot. Sino yan? Walang sumagot, ngunit narinig niya ang isang mahinang hagulgol na tila nanggagaling sa ilalim ng sahig. Kinabukasan, isang malaking sakuna ang nabalita. Ang flood control dike na ipinatayo ni Vargas gamit ang substandard na materyales ay gumuho. Isang buong komunidad ang inanod ng tubig. Libo-libo ang nawalan ng tirahan at marami ang hindi na muling nakita. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang Pangulo. Sa gitna ng kadiliman, nakarinig siya tila umaagos na tubig sa loob ng kanyang kwarto. Pagdilat niya, ang sahig ng Malacanang ay dahan-dahang napupuno ng maitim at mabahong tubig. Mula sa tubig, umusbong ang mga anyo ng mga taong nalunod. Ang kanilang mga mata ay walang kislap at ang kanilang mga balat ay maputla at kulubot dahil sa matagal na pagkababad sa baha. Pangulong Vargas ang pondo namin, ang buhay namin. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa kanyang garahe, sa pag-asang makakatakas siya gamit ang isa sa kanyang mga mamahaling sasakyan. Ngunit pagdating niya roon, ang kanyang mga luxury cars ay hindi na makintab. Ang mga ito ay puno ng putik, kinalawang, at puno ng mga basurang galing sa estero. Sa loob ng kanyang pinakapaboritong sasakyan, nakaupo ang isang batang basang-basa. Hawak ang isang piraso ng marupok na semento. Ito ang materyales na tinipid ni Vargas. Gusto mo po bang nang sumakay? Sa kabila ng mga nakatatakot na pangyayari, tumawa lang ng malakas si Pangulong Bossing Vargas. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay dala lang ng pagod at sobrang busy. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mamahaling sapatos at pumasok sa kanyang opisina na tila walang nangyari. Bulto kalokohan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pera, hindi sa mga kwentong kutsero. Sa halip na matakot, mas lalong naging gahaman si Vargas. Naglabas siya ng bagong kautusan para sa isang mega dike system na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa papel, gawa ito sa pinakamatibay na bakal at semento mula sa ibang bansa. Ngunit sa katotohanan, muling binawasan ni Vargas ang pondo. Ang budget ay 10 bilyon. Ang ginamit 1 bilyon. Ang napunta kay Vargas 9 na bilyon. Habang pinipirmahan niya ang mga dokumento, ang ballpen niya ay biglang naglabas ng maitim na likido na amoy kanal, ngunit binaliwala niya ito. Baka sira lang ng ink?
Upang ipagdiwang ang bago niyang proyekto, naghandog siya ng isang marangyang piging para sa kanyang mga kaibigan. Habang masayang nagkakantahan at nagkakainan ng mga imported na alak, biglang namatay ang mga ilaw. Sa gitna ng kadiliman, narinig ang malalakas na kalabog sa pinto ng dining hall. Sino yan? Istorbo. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang malamig na hangin. Ngunit walang tao. Ang tanging nakita nila ay ang pag-agos ng buhangin at maliliit na bato mula sa kisam. Ang mga materyales na tinipid ni Vargas sa flood control ay tila nagre-rebelde. Habang kinakausap ni Vargas ang kanyang mga bisita, napansin ng lahat na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang balat, na dati ay makinis, ay nagmumukhang bitak-bitak na semento. Pangulo ang mukha niyo. Nang humarap si Vargas sa salamin, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang balat ay tila tuyong semento na may mga kalawang na bakal na lumalabas sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang magsalita, pero sa halip na boses, buhangin at maliliit na graba ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ako naniniwala sa inyo, pero ko ito, akin ang Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki na may suot na tila kumukutitap na kwintas ang lumapit kay Pangulong Vargas. Ito ay si Don Segundo, isang makapangyarihang albularyo at malapit na kaibigan ng Pangulo. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay at pagbulong ng mga sinaunang orasyon, ibinuhos ni Segundo ang isang bote ng langis sa namumuong semento sa balat ni Vargas. Unti-unting lumambot ang bato hanggang sa bumalik ang balat ng Pangulo sa dati. Bossing, isuot mo ito. Hindi ka natatablan ng sumpa ng mga nalunod. Pero tandaan mo, bawat barya na nanakawin mo, may isang kaluluwang kailangan pagbabayarin ka. Tumawa ng malakas si Vargas. Wala akong pakialam sa kaluluwa nila, basta't may pera ako. Dahil sa anting-anting, lalong lumakas ang loob ni Vargas. Hindi lang flood control ang kinuhaan niya ng pondo, pati ang mga tulay, kalsada, at mga ospital ay kinaltasan niya. Bumili siya ng 5 bagong sasakyan at isang mansyon na yari sa purong ginto. Hindi na nga siya nagiging semento, pero nagsimulang magbago ang kanyang kapaligiran sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tuwing kakain si Vargas ng steak o mamahaling karne, sa sandaling sumayad ito sa kanyang dila, nagiging malapot na putik at basurang kanal ang pagkain. Namamayat siya kahit gaano karami ang ihain sa kanya. Kapag hinahawakan niya ang kanyang mga bundle ng pera, ang mga ito ay nagiging tuyong dahon o uod. Sa tuwing ibubukas niya ang kanyang vault, naririnig niya ang hiyaw ng mga biktima ng baha na tila nakakulong sa loob ng mga pera. Hindi na siya nag-iisa, sa bawat sulok ng Malacanang, may nakikita siyang isang aninong laging nakabuntot, isang figura ng isang taong nalunod, na ang mga mata ay nakatitig sa kanyang anting-anting. Isang gabi, habang binabagtas ni Vargas ang bagong gawang tulay, biglang huminto ang kanyang sasakyan. Lumingon siya sa rear view mirror at nakita ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay wala ng itim, puro puti na lamang ito na parang isdang nalunod. Sa labas ng sasakyan, kahit walang ulan, ang tubig ay nagsimulang umakyat mula sa ilalim ng lupa. Hindi ka mamatay, Vargas. Yan ang bisa ng anting-anting. Mararamdaman mo ang bawat patak ng ulan, ang bawat bigat ng putit, pero hindi ka kailanman makakapahinga. Hinarap ni Vargas ang bintana at sumigaw. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mababawi ang pera ko? Sa kabila ng mga uod sa kanyang pera at putik sa kanyang pagkain, nanatiling matigas ang mukha ni Pangulong Bossing Vargas. Sa tulong ng anting-anting ni Don Segundo, naging manhid na siya sa takot. Para sa kanya, hanggat kaya niyang bumili ng panibagong sasakyan at magpatayo ng mga flyover na gawa sa marupok na semento, siya ang hari. Isang gabi, habang naglalakad si Vargas sa riverside ng Malacanang upang tanawin ang maduming ilog Pasig, isang kakaibang liwanag ang sumulpot mula sa maitim na tubig. Umusbong mula sa gitna ng mga basurang plastik at kumpol-kumpol na water lily. May isang babaeng may taglay na nakasisilaw na ganda, ngunit may galit sa kanyang mga mata. Siya ang diwata ng Pasig.
Vargas, binigyan kita ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng mga babala, ngunit mas pinili mo ang iyong kasakiman. Ang iyong puso ay kasindumi ng estero, at ang iyong butom sa yaman ay walang kabusugan. Tumawa lang Vargas at hinawakan ang kanyang anting-anting. Hindi mo ako matatakot. May protection ako. Ngunit sa isang kumpas ng kamay ng diwata, ang anting-anting sa liig ni Vargas ay biglang naging mainit na uling. Napasigaw sa hapdi ang Pangulo habang ang kanyang balat ay nagsimulang tumigas at maging kulay berde. Ang kanyang mamahaling barong ay napunit dahil sa paglaki ng kanyang likod. Ang kanyang mga binti ay umikli at may lumabas na buntot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng ngisi ay humaba at nagkaroon ng matutulis na ngipin. Dahil ang ugali mo ay isang buhaya, mananatili kang buhaya sa anyo at sa diwa. Kakainin mo ang basura ng iyong sariling korupsyon. Sa isang malakas na tulak ng hangin, nahulog si Vargas sa madumi at mabahong tubig ng ilog Pasig. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng saklolo sa kanyang mga presidential guards, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang nakapangingilabot na ungal ng hayop. Simula noon, nawala ang Pangulo ng bansa. Ang tanging naiwan ay ang balita ng isang higanteng buhaya na nagbabantay sa ilalim ng tulay malapit sa palasyo. Ngayon, tuwing gabi, makikita ang isang pares ng kumikinang na mga mata sa ibabaw ng madilim na tubig ng Pasig. Ito ay si Vargas. Nakalubog ang kanyang katawan sa putik, pinalilibutan ng mga substandard na materyales na dati niyang pinagkakitaan, habang malungkot na nakatitig sa nagliliwanag na Malacanang. Naririnig pa rin niya mula sa malayo ang tunog ng mga mamahaling sasakyang dumadaan sa kalsada, mga sasakyang kailanman ay hindi na niya madidrive. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang katatakutan sa gabi, kundi isang salamin ng katotohanan. Ang kayamanang galing sa nakaw ay walang pundasyon. Tulad ng mga materyales na tinipid ni Vargas, ang anumang yaman na itinayo sa pagnanakaw ay guguho rin pagdating ng unos. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.